Si DILG Secretary Remulla po says that he will ask President Marcos for authority to suspend classes tuwing may bagyo. Sabi po niya, mas madaling mag-coordinate pag sa DILG daw po magagaling yung suspension ng classes. Lalo na po may mga magulang pa rin na nagre-reklamo na minsan nasa school na yung bata saka palang magsususpend ng klase. Panahon na po ng tag-ulan at may mga bagyo na rin tayong inaasahan. So gaano po ba kahanda ang gobyerno para tugunan ang mga hindi inaasahang epekto dulot ng mga pag-ulan, pagbaha at mga posibleng bagyo na rin na paparating? Pinag-utos na po ng Pangulo na agaran po ang paglilinis ng mga drainage dahil ito po ay makakatulong po na maiwasan ang mabilis na pagbaha. Kailangan po yung local disaster offices ay maging handa bilang first responders. Mensahe na lang po ng gobyerno ng Malacanang sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga lugar na prone po na daanan ng bagyo at mga pagbaha. Iwasan na po natin magkalat, magtapon ng mga basura sa mga lugar na mas madalas na bahain. Minsan po tayo rin po ang nagiging dahilan kung bakit mabilis bumha sa ating lugar. So maglinis po tayo, huwag po nating itapon ng basura ng walang responsibilidad. May panibagong update po na nilabas yung lumabas na witness, si alias Totoy, doon po sa kaso ng mga missing sa Bungero. And may mga pinangalanan po siyang ilang mga kilalang personalidad. Ma'am, may mga information na itong si alias Totoy, si Julie Dondon Patidongan ay tumakbong mayor po sa Barobo, Surigao del Sur under Partido Federal ng Pilipinas, which the President chairs. May nababanggit po bang information or kilala po kaya personally ni Pangulong Marcos itong si Patidongan? Ano po ang latest stance ng Pangulo regarding political dynasty? Naghain po ng panukalang batas si Senator Ping Lacson na layong i-regulate po yung paggamit ng internet ng mga minors dahil sabi po niya batay sa pag-aaral ay posible po itong magresulta sa mental health issues. Ano po yung pananaw dito ng palasyo po? President Marcos expressed openness to legalizing divorce when he came to office, but he urged that the process should not be made easy. Farmers worry that it could affect traders' buying price of palay at i-justify po ng mga traders yung pamamarat. How will the government respond to this? Nananatili ang Pilipinas sa kategoryang lower middle income. Ito'y sa kabila ng target na maging upper middle income ang Pilipinas ngayong taong ito. What does the palace have to say about this at ano kaya ang naging pagkukulang at bakit ganito naging resulta? Is the Marcos administration still confident that we can realistically achieve this goal within its term? Yes, lagi pong positibo ang Pangulo, pati ang economic team, pati ang buong administrasyon. DILG Secretary Remulla po says that he will ask President Marcos for authority to suspend classes tuwing may bagyo. Sabi po niya, mas madaling mag-coordinate pag sa DILG daw po magagaling yung suspension ng classes. Ano po ang masasabi ng Pangulo tungkol dito, and does the palace see the wisdom behind this? Sa ngayon po ay wala pa pong opisyal na sagot ang ating Pangulo patungkol sa suggestion po ni Secretary John Vic Remulla. At ito po ay pag-aaralan dahil kung ito naman po ay makakabuti sa mas nakakarami, pag-aaralan po ito at magbibigay ng maaaring tugon ng Pangulo patungkol dyan. Pero as of the moment, ang kung ano yung nagiging sistema natin sa kasalukuyan, kung saan ang mga liderato ng mga ahensya ng LGU na siyang nagbibigay ng kanilang utos o order kung mayroong mga suspensyon ng klase, yung po muna mananatili. Pero so far po, may nakikita pa po ba kayong areas of improvement, particular dito sa polisiya na ito, or yung kung paano po nagsususpend ng klase yung mga LGUs at ang mga paaralan? Lalo na po may mga magulang pa rin na nagre-reklamo na minsan nasa school na yung bata saka palang magsususpend ng klase. Mas maganda po natin itanong ito sa mga liderato po ng mga LGUs. Kasalukuyan po kasi at paminsan-minsan medyo hindi rin po agad yata na ibibigay sa kanila yung mga information para po sila makapag-decide agad. Pero sa pamamagitan po ninyo at ng Taong Bayan, kung maaari po makapagbigay agad ang mga heads ng LGUs ng mabilisang order o kanilang panukala kung dapat isuspende ang klase,
dapat po talaga na mas mabilis para hindi pa po nakakalabas ng mga bata at mga magulang, hindi na po naiipit kung nagkaroon man ng baha o traffic. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Panahon na po ng tag-ulan at may mga bagyo na rin tayong inaasahan. So gaano po ba kahanda ang gobyerno para tugunan ang mga hindi inaasahang epekto dulot ng mga pag-ulan, pagbaha at mga posibleng bagyo na rin na paparating? May direktiba po ba si Pangulong Marcos doon sa mga concerned agencies and sa mga local government units? Yes, totoo po yan. Papanahon na po talaga dahil ngayon ay Hunyo at nararamdaman na po natin ang tag-ulan. Kagabi lamang po ay malakas ang ulan sa aming lugar. Sa inyo siguro ay malakas din ang ulan. Pinag-utos na po ng Pangulo na agaran po ang paglilinis ng mga drainage dahil ito po ay makakatulong po na maiwasan ang mabilis na pagbaha, lalo-lalo na po dito sa Metro Manila. Ayon nga po sa MMDA, meron na po sila na 23 priority esteros sa NCR gamit ang makabagong equipment o mga machinery para po ito malinis ng agaran, ito mga estero po. At maliban po dyan pinag-utos din po sa DOLE at saka sa DPWH. Bakit po? Dahil po maaasahan po natin yung mga tupad beneficiaries na tumulong sa paglilinis ng ating mga estero. At para naman po sa MMR or rather MMDRRMC, kailangan po yung local disaster offices ay maging handa bilang first responders sa mga ganitong klaseng mga pagkakataon. At pinag-utos na rin po ng DILG na palakasin po ang disaster preparedness measures ng bawat lokal na pamahalaan. At pinag-iigting na rin po ayon sa DILG at babasahin ko po, activation of emergency operation centers, evacuation preparedness, updated contingency plans, community drills and exercises, at ang enforcement of no-build zones. So asahan po natin ang mga susunod na mga hakbang ng ating mga opisyal para po mas maging handa pa sa mga darating na panahon. Mensahe na lang po ng gobyerno ng Malacanang sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga lugar na prone po na daanan ng bagyo at mga pagbaha. Asahan niyo po ang gobyerno na kikilos para sa inyo, pero sana rin po, kumilos din po kayo para sa taong bayan. Iwasan na po natin magkalat, magtapon ng mga basura sa mga lugar na mas madalas na bahain. Minsan po tayo rin po ang nagiging dahilan kung bakit mabilis bumha sa ating lugar. So maglinis po tayo, huwag po nating itapon ng basura ng walang responsibilidad. Yun lang po, sana po makatulong tayo sa bawat isa. Maraming salamat, Yusek. Christian Yosores, DZMM. Magandang umaga po, Yusek. Kahapon po may panibagong update po na nilabas yung lumabas na witness, si alias Totoy, doon po sa kaso ng mga missing sa Bungero. And may mga pinangalanan po siyang ilang mga kilalang personalidad. Meron po bang panibagong direktiba ang Pangulo sa mga ahensya kaugnay po ng investigasyon dito? Ito naman po ay trabaho po ng DOJ at ng ibang law enforcement agencies po natin. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugatan, dapat lamang pong maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sa Bungeros. Follow-up lang po. Bukas po ba ang Pangulo sa possibility na ituring na state witness itong si alias Totoy? Depende po to sa makikita po ng DOJ, i-evaluate po ang testimony niya at kung sino pa yung ibang mga witnesses na pwedeng gawing state witness. Depende po yan sa kanilang katapangan, sa katotohanan na sasabihin nila at yung pagkakataon na mag-recant sila ng kanilang mga testimony. So dapat nandoon yung tapang at paninindigan na sabihin ng katotohanan. Related question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning po, Yusek. Ma'am, may mga information na itong si alias Totoy, si Julie Dondon Patidongan ay tumakbong mayor po sa Barobo, Surigao del Sur
under Partido Federal ng Pilipinas, which the President chairs. May nababanggit po bang information or kilala po kaya personally ni Pangulong Marcos itong si Patidongan? Sa ngayon po, wala pa pong nakakarating sa atin patungkol sa ganyang issue. Hindi bali po, ipaparating po natin sa Pangulo para po maging aware din po siya. Thank you, ma'am. Kathy Valiente, Manila Times. Good morning, Yusek. Yusek, an anti-political dynasty has been reintroduced po sa 20th Congress. Ano po ang latest stance ng Pangulo regarding political dynasty po? Siguro po mas maganda kung maibibigay nila ang pinakadetalye at buong nilalaman ng bill na ito dahil mahirap po sa ngayon na mag-oo o mag-hindi ang Pangulo. Mas maganda po maibigay yung pinakadetalye dahil maaaring magandang maidulot nito sa ating bansa. At tingnan po natin, basta po ang Pangulo naman ay para sa bansa at para sa mga leader din naman, mga official na gusto rin naman maglingkod. So dapat balanse ang lahat. Pero ma'am, will he support such a law given na the President himself comes from a political family po? Titingnan po natin. Hindi nga po natin agad masasabi kung magsusuporta ba siya o hindi siya magsusuporta. Depende po sa nilalaman ng bill mismo. Kenneth Pasyente, People's Television. Hi ma'am, good morning. Ma'am, naghain po ng panukalang batas si Senator Ping Lacson na layong i-regulate po yung paggamit ng internet ng mga minors dahil sabi po niya batay sa pag-aaral ay posible po itong magresulta sa mental health issues. Ano po yung pananaw dito ng palasyo po? Muli, kung ano yung makakabuti sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kung ito po talaga ay magkakos ng mental health issues, sususugan din po ng Pangulo yan at makakakuha siya ng suporta. Basta po ito ay para sa taong bayan at lalong-lalo na para sa kabataan. Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. President Marcos expressed openness to legalizing divorce when he came to office, but he urged that the process should not be made easy. May we know po kung yung position ni Presidente sa isyong ito ay pareho pa rin o nagbago na? Dahil nung nakaraang Kongreso po, ito ay naaprubahan sa Kamara pero hindi lumusot sa Senado. Ngayon po, na-file na ulit yung bill. Sa ngayon po ay wala pa pong klarong stance ang Pangulo patungkol sa divorce bill. Sabi nga po natin, mas maganda po talagang makita kung ano yung nilalaman ng provision sa sinabi nating divorce bill. Dahil sa ating pagkakaalam, ang karaniwan doon sa mga provisions or sa mga dahilan para i-approve ang legal separation ay sinama nila para maging dahilan na rin para mapawalang bisa ang kasal. Hindi lang through legal separation. So, mas magandang maaral kung papaano ito. Dahil tandaan po natin, kahit po ang simbahan naman po ay nag-aalaw ng annulment. Kaya may tinatawag tayong church annulment. Dahil ang simbahan, kahit po ang simbahang Katoliko, ay naniniwala na may mga pagkakataon na ang dalawang mag-asawa, kung hindi na po talaga kakayaning magsama, ay dapat na pong paghiwalayin. Kaya po may tinatawag tayong mga church annulment. So, tingnan po natin at kung ano po ang kung ano ang magiging maganda para sa taong bayan. Pero mas maganda po sana, at yun din po ang nais ng Pangulo na mas paigtingin natin ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Mas palawigin natin na mas marisolba ng bawat mag-asawa ang kanilang problema para maayos ang kanilang pamilya. Hindi lang para sa kanilang dalawa, kundi para sa kanilang mga anak. May chance po ba na suportahan niya ito ngayong 20th Congress? Depende po. Muli, kapag po maganda yung provisions at makikita rin po natin na ang bawat simbahan ay umaayo na ito ay dapat at nararapat, maaari po itong bigyan ng magandang tugon ng Pangulo. Clazel Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. 20 pesos a kilo of rice is now available to more areas. However po, farmers worry that it could affect traders buying price of palay at i-justify po ng mga traders yung pamamarat. How will the government respond to this at warning po sa mga traders na magta-take advantage sa mga magsasaka? Salamat po. Yan po ang ginagawa yatang dahilan para ng mga traders para bumili na mas mura na palay
mula sa mga farmers. Yan po ay walang katotohanan ayon sa DA dahil mas bumibili sila ng marami at nagbebenta sila, bumibili sila ng mas marami na palay na hindi makakaapekto sa presyo pagbili ng NFA sa mga farmers. So, ang panawagan po ng gobyerno at ng pamahalaan, ang mga farmers na nakakaranas ng ganitong klaseng pagtrato ng mga traders at gusto nilang murang bilhin ang mga palay dahil ginagamit nilang excuse itong 20 pesos na programa ng Pangulo. Sabihin lamang po sa amin, sa DA, sa DILG, sa DOJ, at kami po ang magdidemanda sa mga traders na umaabuso. Muli, sa mga farmers natin, sa mga magsasaka natin, huwag po kayo matakot. Basta lamang kumpletuhin nyo ang inyong mga ebidensya hanggat maaari para po ito ay maging dahilan sa amin para sila ay habulin at idemanda. Maaari po kasi ito maging kaso na economic sabotage. Kaya wag po kayong mag-atubili na magsumbong sa amin. Finally, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. USEC, base sa inilabas na country classifications ng World Bank, nananatili ang Pilipinas sa kategoryang lower middle income. Ito'y sa kabila ng target na maging upper middle income ang Pilipinas ngayong taong ito. What does the palace have to say about this at ano kaya ang naging pagkukulang at bakit ganito naging resulta? Okay, inaamin po natin sa ngayon ay hindi pa po natin natutulay ang papunta sa upper middle income status. Pero maganda naman po ang nagiging progreso ng ekonomiya dahil sa gumagandang gross national income per capita simula 2024. Pero muli, pag-iibayuhin pa rin po ng pamahalaan para po kung ano man ang ating ninanais ng Pangulo para po sa ating ekonomiya at para sa taong bayan, pipilitin po natin itong maabot. Kahit po siguro mayroon pang mga kondisyon globally sa mga nangyayari ngayon, dodoblehin pa rin po ang pagsisikap ng pamahalaan para po mas maabot natin ang ninanais na maitawid natin ito sa pagiging upper middle income status. Meron po bang gagawing tweaks ang gobyerno sa mga plans and programs to prop up the economy? And is the Marcos administration still confident that we can realistically achieve this goal within its term? Yes, lagi pong positibo ang Pangulo, pati ang economic team, pati ang buong administrasyon. So, kakayanin natin yan. Yung tweaks po, if any, what can you tell us about what the government aims to do to achieve this? Kakusapin po natin, in particular, economic team, para po mabigay natin sa inyo ang detalye patungkol dyan. Sorry ma'am, idadagdag ko lang, related naman do sa tanong ni Pia, tungkol sa pagsususpindi ng klase. Sa isang banda, of course, nais po ng mga lokal na pamahalaan na maging ligtas sa mga mag-aaral. Pero sa kabilang banda, meron ho tayong education crisis and sometimes you get concerns na bakit maya't maya naman walang pasok, konting ulan, walang pasok, mainit, walang pasok. At one day out of school is one day less of learning. So paano ho kaya dapat balansehin ang pagsususpindi ng klase? Okay, siguro pag-uusapan ito dahil minsan ang klima, ang typhoon ay hindi natin talaga ito na pre-predict basta-basta. Siguro dapat makausap din natin ang DepEd kung if ever magkakaroon ng no classes, magkaroon din muli ng online classes on that particular day. Maganda pong magiging suggestion yun. Salamat. That was the final question. Thank you, MPC. Yusek Claire.